College Education 10, Term 1, Learning Competency 5C, na ilalapat ang wastong pagtugon sa mga isyung pangkalikasan tungo sa sustenableng pag-unlad ayon sa kakayahan. Bago tayo gumawa ng gawain natin ngayong araw, kailangan muna nating matutuhan kung paano ba mag-isip ng tama. Ito ang tinatawag na zero waste hierarchy. Isipin nyo ito bilang isang priority list o ang pagkakasunod-sunod ng ating diskarte. Pansinin ninyo ang hugis, malapad sa itaas at matulis sa ibaba. Bakit? Dahil ang mga nasa taas ang dapat nating pinakamadalas gawin. Diyan tayo dapat bumubuhos ng oras at effort. Ang tawag sa direksyong yan ay most preferable. Ibig sabihin, diyan pinakapanalo ang kalikasan at ang bulsa mo. Bakit? Dahil hindi pa nalilikha ang basura, hindi pa tayo nababawasan ng savings. Habang bumababa tayo sa pyramid, ang mga option ay nagiging least preferable. Hindi ibig sabihin na mali ang mag-recycle, pero ibig sabihin nito ay talo na tayo sa unang round. Nakagawa na tayo ng basura, gumamit na tayo ng resources, at ngayon ay damage control na lang ang ginagawa natin. Ang hierarchy na ito ang magsasabi sa inyo na huwag kang maging recycler lang. Maging isang thinker at refuser. Tandaan, ang pinakamalinis na basura ay ang basurang hindi mo kailan nilikha. Ngayon, alam na ninyo ang logic, paano naman ito gagawin sa totoong buhay? Subukan natin gamitin ang zero waste hierarchy sa isang bagay na lahat kayo ay mayroon, ang inyong smartphone. Ang ating top priority at ang pinaka-the best na desisyon ay ang refuse, rethink at redesign. Dito pinapatay natin ang problema bago pa ito magsimula. Ito ang pag-refuse sa bagong trend, kung okay pa ang phone mo. Pag-rethink kung kailangan mo ba talaga ito. At pag-demand sa mga kumpanya na i-redesign ang gadgets para tumagal at hindi itapon agad. Kung hindi na maiwasan ang pagkakaroon ng gamit, ang ating mas mabuting option ay ang reduce at reuse. Sa halip na bumili ng bago, bawasan ang pagkonsumo at panatilihing buhay ang phone sa pamamagitan ng pagbibigay o pagbibenta nito sa iba. Hanggat nagagamit pa ng tao, hindi pa ito basura. Isang mahalagang choice rin ang preparation for reuse. Imbis na itapon dahil lang may sira, piliin nating ipa-repair, linisin, o i-refurbish ang phone. Ipinapakita nito na binibigyan natin ng halaga ang resources na ginamit sa paggawa nito. Pumapasok lang tayo sa recycling, composting, at anaerobic digestion kapag wala na talagang paraan para magamit ulit ang produkto. Ito ay para lang sa mga end-of-life na materyales. Mabuti ang mag-recycle ng sirang phone. Pero tandaan, ito ay pag-recover na lang ng materyales, hindi pag-iwas sa basura. Mas mababang priority naman ang material and chemical recovery. Ginagawa lang natin ito para sa mga komplikadong parte na hindi na kayang i-recycle ng normal. Kinukuha ang mga chemical o minerals sa masasalimuot na paraan para lang may mapakinabangan pa bago ito tuluyang itapon. Ang ating last resort o huling sandigan ay ang residuals management. Dito natin dinadala ang mga tira-tirang hindi na talaga mare-recover sa anumang paraan. Sinusuguro lang natin na hindi ito magiging sanhi ng sakit o polusyon. Pero aminin natin, talo na tayo pagdating sa baitang na ito. At ang pinakamalalim na dapat nating i-reject ng buo ay ang unacceptable. Ito ang mga gawin na hindi dapat kasama sa ating choices tulad ng pagsusunog ng basura o paggawa ng mga produktong sadyang disposable. Ang pagpili sa level na ito ay isang pagkabigo sa ating tungkulin bilang mga katiwala. Class, isipin ninyo, parang grade sa card. Ang refuse ay 95, excellent. Ang recycle ay 75, pasang-awa. At ang unacceptable ay failing grade. Aling grade ang target nyo sa ating circular mission? Para mas lalong maging malinaw na ito ay isang priority list, gamitin nating halimbawa ang isang bagay na hawak nyo araw-araw, ang papel. Ang ating top priority ay ang refuse, rethink at redesign. Sa halip na kumuha ng flyer sa mall na itatapon mo lang din, i-refuse mo ito. I-rethink natin ang ating gawain. Kailangan ko ba talagang i-print ito? O pwedeng digital na lang? Sa redesign, dapat ang mga notebook nyo ay gawa sa materyales na hindi gumagamit ng chlorine o harmful chemicals. Dito, wala tayong sinayang na puno. Kung kailangan talagang gumamit ng papel, ang ating mas mabuting option ay reduce at reuse. Sulatan ng likod at harap ng papel. Tawag dito, reduce consumption.
At kung may scratch paper ka na hindi na kailangan sa math, i-reuse mo ito bilang pambalot ng gamit o scratch pad ulit. Hanggat maaari pang sulatan, huwag mo munang ituturing na basura yung papel. Isang mahalagang choice rin ang preparation for reuse. May mga lumang aklat ba kayo na sira-sira na ang binding? Sa halip na itapon ito, tahiin lang o i-glue uli ang mga pahina. Ang pag-aayos ng gamit para mapakinabangan uli ng iba ay isang mataas na uri ng pagiging katiwala. Pumapasok lang tayo sa recycling, composting at anaerobic digestion kapag talagang durog o punit-punit na ang papel. Dito, ang papel ay ginagawa ng pulp para maging bagong karton o tissue. O kaya naman, kung ito ay maruming paper plate na may tira-tirang pagkain, i-compose ito para maging pataba sa lupa. Ito ay recovery na, hindi na prevention. Mas mababang priority naman ang material at chemical recovery. Ito ay para sa mga special paper tulad ng thermal paper o resibo na may chemical. Sinusubukan nating kunin ang mga chemicals na ito para hindi sila humalo sa kapaligiran, kahit na napakahirap at magastos itong gawin. Ang ating last resort o huling sandigan ay ang residuals management. Ito ang mga maliliit na hibla ng papel na hindi na talaga mare-recycle. Sinisiguro nating mapupunta sila sa isang maayos na sanitary landfill kung saan hindi sila magdudulot ng methane gas o polusyon sa hangin. At ang pinakailalim na unacceptable ay ang pagsusunog ng papel. Wag na wag nyo itong susunugin sa likod bahay dahil ito ay nakalalason sa hangin at sa inyong baga. Ang pagsusunog ay isang pag-amin na talo tayo sa ating misyon na pangalagaan ng mundo. Mga mag-aaral, laging tandaan, sa bawat piraso ng papel, huwag mo isipin agad kung saan ito itatapon. Isipin mo muna, paano ko ito hindi gagawing basura? Iyan ang tatak ng isang matalinong circular hero. Ngayong naiintindihan na natin ang zero waste hierarchy, paano natin ito gagawing buhay? Hindi sapat na alam lang natin ang pyramid. Kailangan nating simulan ang living the loop sa pamamagitan ng pagpili sa zero waste at home. Tignan natin kung paano ito gumagana sa tatlong aspeto. Una, sa kitchen. Dito natin isinasabuhay ang composting. Ang mga balat ng gulay at tirang pagkain ay hindi basura. Sila ay resources na dapat ibalik sa lupa. Ito ang pinaka-praktikal na paraan para isara ang loop ng ating pagkain sa halip na itapon ito sa basurahan. Pangalawa, sa ating closet. Dito pumapasok ang reuse at repair. Ang ukay-ukay mindset ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa pagtanggi sa fast fashion na sumisira sa kalikasan. Sa pag-donate o pag-aayos ng damit, sinisiguro nating hindi ito agad nagiging tambak na basura. At pangatlo, sa ating gadgets. Ang pag-aalaga sa battery at pagpili sa repair kaysa sa pagbili ng bago ay ang ating depensa laban sa e-waste. Pinatutunayan nito na pinapahalagahan natin ang mga materyales na kinuha pa sa kailaliman ng mundo para lang magkaroon tayo ng teknolohiya. Ang bawat sulok ng bahay nyo ay isang pagkakataon para pumili ng mas mataas na level sa hierarchy. Hindi mo kailangan maging perfect agad. Kailangan mo lang maging conscious sa bawat choice mo bilang isang mabuting katiwala. Mga mag-aaral, isa sa mga suliraning pangkalikasan na ating tinalakay ay ang climate change. Ang pagtugon dito ay hindi lang dapat ipaubaya sa pamahalaan. Tayo rin na mga individual na mamamayan ay may dapat na maging wastong pagtugon. Narito ang 5 paraan upang maging aktibong katiwala ng mga biyaya ng Diyos. Ang unang hakbang ay ang pagpapatigil sa ating tapon agad mindset. Napansin niyo ba kung gaano kabilis mapuno ang ating mga basurahan dahil sa mga single-use plastics? Ang wastong pagtugon ay ang pagpapalit ng mga disposable na bagay patungo sa mga reusable na alternatibo. Halimbawa, sa halip na plastic, gumamit tayo ng eco bags o bayong. Sa halip na bottled water, magdala ng sariling tumbler. Bukod sa nakababawas tayo ng basura, malaki rin ang matitipid natin sa pera sa pangmatagalang panahon. Pangalawa, kailangan nating protektahan ang ating kagubatan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang paggamit ng papel. Tandaan natin, ang bawat piraso ng papel ay nagmumula sa puno. Sa panahon ngayon, gamitin natin ang teknolohiya sa tamang paraan. Mag-digital notes tayo at iwasan ang pagpiprint kung hindi naman talaga kailangan.
Ang pagtitipid sa papel ay direktang pagliligtas sa mga punong nagbibigay sa atin ng malinis na hangin. Ang pangatlong paraan ay ang matalinong paggamit ng ating enerhiya at likas na yaman. Bilang mga katiwala, tungkulin nating siguraduhin na walang nasasayang. Patayin ang gripo habang nagsisipilyo at i-switch off naman ang mga ilaw o appliances kapag lumalabas ng kwarto. Kung may kakayahan, lumipat tayo sa mga energy efficient na kagamitan tulad ng LED lights. Ang bawat kilowatt na natitipid natin ay bawas sa pag-ubos ng ating resources. Pang-apat, suportahan natin ang ating sariling mga produkto, lalo na ang mga eco-friendly. Bakit mahalaga ang suportang lokal? Dahil mas maikli ang biyahe ng mga produktong ito, mas mababa ang carbon footprint o polusyong na idudulot nito sa hangin. Sa pagpili mo sa mga negosyong may malasakit sa kalikasan, itinataguyod mo ang isang ekonomiyang hindi nakakasira sa ating kapaligiran. At ang ikalima, ang wastong pagre-recycle. Hindi sapat na alam natin ang salitang recycle. Dapat ay alam natin ang tamang proseso. Magsimula tayo sa tamang segregation. Ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Linisin ang mga recyclables bago ito ibigay sa mga junk shops o collection points. Ang layunin natin dito ay mabigyan ng bagong buhay ang mga materyales upang hindi na sila humantong at mabulok na lamang sa ating mga sanitary landfill. Matapos nating talakayin ang limang paraan ng wastong pagtugon, maaaring itanong ninyo, Sir, sapat na ba na mag-off ako ng gripo o magdala ako ng tumbler? Ang sagot ay, doon tayo nagsisimula pero hindi tayo doon nagtatapos. Ang bawat personal na aksyong ginagawa natin ay bahagi ng tinatawag na systematic change. Kapag pinili mong suportahan ng lokal o tumanggi sa disposable, binabago mo ang sistema ng demand sa merkado. Pinapakita mo sa mga kumpanya at sa gobyerno na ang mga mamamayan ay naghahanap na ng mas sustainableng paraan ng pamumuhay. Ang ating pakikialam ay hindi lang simpleng habit. Ito ay isang kolektibong puwersa. Kapag ang bawat isa sa inyo ay naging circular hero, unti-unti nating binabali ang lumang linear system ng pagtatapon at pinapalitan ito ng isang mundong marunong mag-alaga sa hiram na yaman. Kaya naman, upang opisyal na simula ng inyong paglalakbay bilang mga katiwala, narito ang inyong susunod na misyon, ang ating Circular Hero Performance Task. Una, pumili kayo ng inyong mission area. Saan nyo gustong simulan ang pagbabago? Sa pagbabawas ba ng plastic sa eskwela? Sa pag-aayos ng sirang gamit sa bahay? O sa tamang pag-handle ng tirang pagkain? Kapag nakapili na kayo, isagawa ninyo ang inyong action. Siguraduhin na ito ay nasa itaas na bahagi ng ating hierarchy tulad ng refuse, reuse, o repair. Para sa inyong final output, pumili ng isa sa mga sumusunod na pamamaraan. Una, the stewardship photo essay. Kung mahilig kayo sa photography at storytelling, ito ang para sa inyo. Kumuha ng serye ng 5 hanggang 7 litrato na nagpapakita ng inyong aktwal na paggawa ng compost o pagre-repair ng gamit. Huwag kalimutang lagyan ng maikling caption ang bawat photo upang ipaliwanag kung paano nito direktang nababawasan ng basura sa inyong tahanan. Ang ikalawang option ay ang the 60-second advocacy reel. Para naman sa mga tech-savvy at mahilig mag-vlog, gumawa kayo ng isang TikTok style o Reels video na naglalayong magmulat ng kaisipan. Dito ipaliwanag nyo sa inyong pamilya o kaibigan kung bakit dapat nating iwasan ang mga unacceptable na gawi, gaya ng pagsusunog ng plastic o paggamit ng single-use na gamit. Ang layunin nyo rito ay maging boses ng pagbabago. Ang ikatlong option naman ay ang The Upcycle Project. Kung kayo naman ay creative at mahilig magkalikot, piliin ang paglikha ng isang bagong produkto mula sa materyales na itatapon na sana. Ipakita ang inyong final product at maglakip ng isang maikling statement of purpose kung paano ang inyong likha ay nagsisilbing ambag sa ating sustainabling pag-unlad. Mga mag-aaral, laging tandaan, ang proyektong ito ay hindi lamang para sa inyong grade. Ito ay patunay na kayo ay may mabubuting katiwala na handang kumilos para sa kinabukasan ng ating mundo. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Pagtugon o action 40%, katiwala mindset 30%, sustainable
20%, at presentasyon, 10%. Bago natin tuluyang tapusin ang aralin na ito, nais kong iwan sa inyo ang isang katagang magsisilbing gabay ninyo sa labas ng ating paaralan. Hindi natin minana ang mundo mula sa ating mga magulang. Hiniram lamang natin ito sa ating mga anak. Ang pagiging katiwala ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang pagpapakita ng pag-ibig sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat desisyon ninyong i-refuse ang plastic o i-repair ang inyong gamit o i-compose ang inyong basura, tinutupad ninyo ang inyong pangako na ibabalik ang mundong ito ng mas maayos at mas masagana para sa mga bata sa hinaharap. Hindi nyo kailangan baguhin ang mundo sa isang araw. Simulan nyo ito sa inyong Circular Hero Mission. Dahil ang bawat maliit na loop na isinasara ninyo ay isang malaking hakbang na tungo sa sustainableng pag-unlad. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay marami kayong natutuhan. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Paalam!